Hello. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Yan. So, kahapon po ay meron po tayong ginanap na encounter. So, meron po tayong mga delegates na pinadala doon. Sila po ay 20 na delegates. 19, ayan. Meron po tayong 19 delegates para sa ating encounter. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po, hindi po biro ang magpadala sa encounter. Dahil talaga pong magdidesisyon po talaga ang mga taong ito na talagang gustuhin nila na mabago yung mga buhay nila. Sige, hintayin po natin yung iba na makapag-settle down. Yan. Yan. And of course, pwede ko po bang tawagin yung mga encounter delegates natin? Dito na lang po sila sa gilid. Alam niyo po yung encounter na ginawa po nila dito, hindi po ito biro. Dahil ito po ay pagdidesisyon na kanilang iiwan ang kanilang dating buhay at magsisimula ng bagong buhay kasama po si Lord at sa mga plano po ni Lord sa kanilang mga buhay. Ayan. So, pwede ko po ba silang papuntahin dito sa harap at sila po ay mag-share ng kaunti. Konting natutunan muna nila or yung maliit lang, mabilis na kanilang natutunan. Sige po. Yan. Palakpakan nyo naman po sila. Yan. Yan. Sige po, mag-start na lang po tayo kay nanay. Ang sasabihin po nila ay kanilang pangalan, cell leader, at kung ano po yung pinaka natutunan ninyo sa lahat ng mga natutunan po ninyo doon. Ayan, topic na lang po na inyong nag-strike sa inyo sa encounter. Ako po ay si Arsenio Solomon. Ang cell leader ko po ay si Mike Labaco. Ang natutuhan ko po sa encounter ay kung paano magkaroon ng kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos at magkaroon ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala o nagkaroon ng sama ng loob sa iyo. Ilan po. Palakpakan nyo naman po. Si nanay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Corazon Cunanan. San leader ko si Merly. Tapos, ang natutunan ko po sa encounter, magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Lalo na po sa nanay ko. Yan. Thank you po. Ako nga pa pala si Coco Martin T. Labaco. Pwede niyo ako tawagin tanggol. Bago ako pumunta sa encounter, ako ay isang makasalanan at adik na adik sa online games. Dito sa encounter, ako ay pinalaya sa kasalanan at sa addiction sa online games. Pag alis ko sa encounter, pag alis ko dito sa encounter, ako ay mangangakong magpapatuloy sa pagbabago sa aking ng Diyos. Okay, thank you, Renz. Ako po si Kurt Sapalio. Sa leader ko po si Kuya Silumangtad. Bago po ako pumunta sa encounter, ako po ay isang makasalanang tao. Palamura, sinungaling, pasaway sa magulang, tamad, tambay, sumasagot po ako sa aking nanay. Dito po sa encounter, ako po ay pinalaya sa mga kasalalang aking ginawa, sumpa sa buhay at iba pang hindi nakabubuti sa paglilingkod ko kay Lord. Sa pag-alis ko po dito sa encounter, ako po ay nangangako, natatalikuran ko na po ang mga kasalanan ng aking na pong nagawa. Nangangako rin po ako na hindi na po babalikan pa ang pangit na aking nakaraan. At mas lalo pa pong papalalimin ang relationship kay God. Yay! Thank you po. Ako nga po pala si Ian Lungalong. Bago po ako pumunta sa encounter,
Isa po akong simpleng tao na gusto lang po magsimba at wala pong gustong marating. Pero po, ako po ay pinilaan ni Lord mula sa sumpa na binigay sa akin ni Lord. At binigyan niya po ako ng freedom. At pag alis ko dito sa encounter, ako po ay nangangakong tatalikuran na ang lahat ng masamang gawain at uuwing tinanggap si Lord. Yes! Grabe, umuwing tinanggap si Lord. Sige po, next po. Hello po everyone. Ako po si Luis Alfred Isagre. Ang cell leader ko po si Kuya Romano. Sa pagpunta ko po sa encounter, ang natutunan ko po ay magpatawad. Sa totoo lang po, hindi po kasi madali magpatawad eh. Lalo na sa mga taong nanakit sa damdamin natin, yung mga taong pinapahirapan tayo sa buhay. Pero kahit ganun pa man, dapat matuto tayong magpatawad kasi yun lang yung paraan para mabago yung buhay natin. At sa pagpunta ko dito sa church ay hindi na po ako a-absent kasi minsan po ma-absent po ako eh. Parang nawawalan ako ng gana magsimba. Pero dito, dahil nga nag-born again ako, is marami akong natutunan. Yun lamang po. Yay! Thank you, Ken! Ako nga pala si Kent Vergara pero tawagin niyo akong Ken na lang. Sa leader ko si Kuya Michael at ang natutunan ko sa encounter ko ay magpatawad din. At lagi sinasabi sa akin ng sa leader ko na isipin ko lang lagi yan sinasabi na maglingkod lang ako kay Lord. At sa mga nagkasala sa akin, lagi niya sinasabi na forgive and forget at matutong makinig sa mga sa mga lesson. Thank you po. Ako nga Name po pala po, si ayan. Linel Kanda. Ang na-encounter ko po doon ay si Kenrique po. Ang na-encounter ko po ron yung ya. Tapos baba. Yun lang po. Ano yung natutunan niyo po? Ano po yung natutunan mo doon? Anong topic? Yung sa ano po. Harap ka sa kanila. Sige po, ikaw na lang po. Pangalan mo po at cell leader. Ako pala si Robert Clavel. Ang cell leader ko po si Kuya Michael. Ako nga pala si Michelle Dilan Piman Lapig. Cell leader ko po nga pala si Ate Sandra Reyes. Ang natutunan ko po, magpatawad ng mga tao, tapos minahal po ako ng Lord. Ayun lang po. Thank you, Michelle. Ako po si Rogelian F. Mataganas. Ang cell leader ko po si Ate Afi Aidisan. Ang natutunan ko po is kung paano nahihirapan si Jesus sa mga kasalanan natin dahil sa mga kasalanan natin. Yan lang po. Ako nga po pala si Bernie Stolas. Sa leader ko po si Kuya Michael. Natutunan ko po sa encounter ay magpatawad po. Ako nga po pala si Joshua Palulay. Ang cell leader ko po ay si Kuya Michael.
Ang natutunan ko po sa encounter is magpatawad ng tao at mahalin lalo si Diyos. Mahalin lalo si Jesus. Okay, thank you po to our encounter delegates. Ayan, of course, to award this certificate, tawagin ko po here in front si Pastor Raymond and Pastor Rose Alix. Palakpakan naman po natin si Lord sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, without our leaders, our pastors, wala po tayong encounter delegates kasi wala tayong church. Diba? Kaya blessed po tayo dahil meron po tayong leaders at dahil po sa kanila may mga delegates po tayo here. Ayan. So to award this certificate of attendance is hereby presented to for his active participation in the life-changing encounter held at Vision Church Central on March 9 to 10, 2024 at Caloocan City, Philippines. Signed by our Consolidation Directress, Pastora Angelica Bongo, Encounter Coordinator, Pastora Cynthia Alvarado, and of course, our Encounter Spiritual Guide and G12 Coach, Bishop Francisco G. Alvarado. Certificate of attendance is hereby presented to Linel S. Canda. Punta na lang po kayo dito sa Leader Enrique. Robert Clavel. Ang sa leader niyo po si Michael, Maria Corazon Cunanan, sa leader Sister Merly. Luis Alfred Esagare. Sa leader Romano Cubacub, Bernie L. Estolas. Yan, sa leader Michael Ramos, Coco Martin Labaco. Sa leader Aris, Ian Longalong. Sa leader Michael, Michelle Manlapig. Sa leader Zandra, Rugilian Mataganas. Sa leader Afi Dizon, Joshua Palulay. Sa leader Michael, Kurt Sapolo. Sa leader Asel, Arsenio Solomon. Sa leader Mike Labaco and Kent Vergara. Sa leader Michael Ramos. And last, Kayla Maristel Blanca. Sa leader Elena. Yan. Tawagin ko po ang ating PEP team and of course their cell leaders po. Yan, ano po yung mga certificates? Thank you po. Palakpakan naman natin po ang lahat ng mga nag-encounter. Pwede po bang kayo tumayo muna bago po tayo dumiretso po sa atin pong discussion for today? At pwede po bang isigaw muna natin ang ating pong faith declaration this year, 2024? Excited ba kayo? Siyempre naman, grabe, sino bang hindi excited sa open heavens? Isigaw po natin na may pananampalataya. Isang beses sa English, isang beses sa Tagalog. In 1, 2, 3. In Christ Jesus, the Lord grants open heavens as we obey and remain faithful
in 2024 sa Tagalog. Kay Kristo Jesus, ang Diyos ang nagkakaloob ng bukas na langit sa ating pagsunod at pananatiling tapat sa taong 2024. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba taas muna natin ang ating kamay? Let's pray. Lord, we want to honor and bless you this wonderful morning, O God. Salamat, Panginoon, na kami po ay muli mong dinala sa lugar na to upang makarinig ng salita mo, O God. Salamat, Lord God, alam naming may maganda kang gagawin ngayong araw na to sapagkat inuna ka namin this wonderful Sunday, O God. Lord, dalangin po namin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, O Diyos, na ito po pagbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan ang lahat ng aming maririnig, Panginoon. Salamat din po, Lord, for the blood of Jesus, O God, covering this whole building, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang presence mo, ang power mo, Panginoon, O God, ang mag-manifest ngayong araw na ito. Thank you so much. We bless and honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Bago po kayo umupo, kumamay muna po kayo ng 3 taong hindi nyo pa nakamayan mula nung pumasok po kayo dito kanina. Yung hindi nyo pa nakamayan. Ayan. Pag nakatatlo na po kayo, pwede na po kayong umupo. Praise God. Welcome po sa atin pong second Sunday ng March. Grabe ang bilis ng oras. Ay, oras ng panahon. March 10 na agad. Pero bago po ako magtuloy-tuloy, magre-remind po ako yung ating pong youth camp registration hanggang ngayong araw na lang po. So kung kayo po ay sasama din lang naman, mag-register na po kayo kasi you wouldn't want to spend the Holy Week nang wala po kayo sa camp. Para po sa mga youth dito at mga singles, mag-register na po muna kayo ng 500 lang po muna. No? At meron naman pong ipoprovide sa mga estudyante, may pinoprovide po ang ating pong Central Church na solicitation letter. So you can go to your mga relatives, no? Na mga tita nyo, mga tito ninyo, lolo't lola, pwede po kayo doon sa kanila maghingi ng support for your camp 2024. Okay. So, bakit nga po ba tayo siguro pumupunta sa simbahan? Siguro unahin na muna natin para tayo po ay makapag-alay ng ating mga tithes and offering. Di ba? So, tayo po ay pumunta sa church because we want to honor God with our givings. So, ihanda nyo po ang inyong po mga tithes and offerings, and kung kaisa namin kayo sa mga pledges po na ginagawa, binibigay po natin dito sa church, i-prepare nyo na po yan. Alam nyo po yung iba, meron na silang baon na ganito. Halimbawa ngayong Sunday, uuwi na sila para next week, pagpasok nila dito, dala na po nila ang kanilang mga tithes and offerings. So, bakit nga po ba? No, kailangan natin gawin ito sa ating simbahan because we believe sa ating pong church, naniniwala po tayo, wala pong ibang susi na tayo po ay pagpalain sa ating kaperahan maliban sa pagbibigay. Amen? Wala pong iba, wala pong ibang susi kasi ang principle po ng Biblia, alam niyo po ba ang prinsipyo ng Biblia? Sowing and reaping. Pag may itinanim ka, meron kang aanihin. No? Alam natin yan, parang sa lawikain ata yan, pero alam nyo sa Biblia yon talaga, prinsipyo yan. Na kapag ikaw nagbibigay, meron kang aasahan na babalik sa'yo. Kasi principle po, alam nyo pag sinabing principle, wala na pong pwedeng magbago nun. Kahit pa hindi mo gawin yon, pero pag merong gumagawa ng pagbibigay, sigurado po yon ay aani. Okay? In Malachi chapter 3 verse 10, ito po ay very siguro common na ito sa mga nakakapakinig ng verse na ito. Sa Malachi chapter 3 verse 10, sinasabi po doon, bring all the tithes into the storehouse. Gusto ko pong bigyan ng diin yung salitang bring. Sabihin nyo nga po, bring. Okay? Sa Tagalog po niyan, dalhin. Okay? Hindi po sinabi dyan, give. But bring, dalhin. Kasi ibig sabihin, dadalhin mo na lang kasi nandyan na.
Nandiyan na eh, di ba? Yung tithes mo. Ano ba yung tithes? Alam niyo po yung tithes? It's just the 10% of all your blessing. Halimbawa, sumweldo ka ng, sabi mo na lang 5,000. Ang tithes mo po, 500. Yung 4,500, sa'yo yun. Huwag nyo na po pagdisitahan yung 500. Naku, laki naman ng 500. Anong mas malaki, 500 o 4,500? Di ba 4,500? Alam nyo ba yung 4,500 sayong-sayo? Ang hinihingi lang ni Lord sa inyo, 500. Alam nyo ba, napaka-fair ng Panginoon kasi sa tithes, percentage. Hindi niya po sinabi, lahat po tayo magbibigay ng tigpa 500. Hindi po ganun ni. Percentage lang po. Kasi some of you, maybe the students, baka ang baon lang nila this week, sabihin mo ng 200. Ang kanila pong tithes ay 20 pesos lang. So, hindi sila ire-require. Kaya nga bring eh. Hindi ka ire-require ng wala ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ire-require ng wala ka. Okay? Kaya ka, sinasabihan ng Panginoon that to bring all the tithes kasi meron na eh. Nauna ka na niyang bigyan. No? Sabi ko nga, sumahod ka na eh. Sumweldo ka na eh. So, alam niyo ba, hindi kailangan ni Lord ang pera natin. Hindi naman niya talaga kailangan sa totoo lang. Pero bakit niya tayo binibigyan ng ganitong command in the Bible? Because God is testing our obedience. Kung susunod ka ba, kasi alam nyo ba, pag binless ka ng Lord, sabi ko nga kanina is 5,000, edi 500 lang bibigay mo, itetest ka niya kung sa 500 magiging tapat ka ba doon. Kasi pag naging tapat ka sa 500, baka sa susunod, hindi na 5,000 ang tatanggapin mo, baka 7,000 na. Edi 700 na ibibigay mo. Aba, pag naging tapat ka sa 700, baka sa susunod 10,000 na. Edi 1,000 na. Alam nyo ba, kaya lumalaki ang tithes nyo, ibig sabihin lumalaki ang blessing nyo. Kaya alam nyo, exciting ang pagbibigay ng tithes. Kasi si Lord, pinapakita doon sa atin that pwede mong idikta yung blessing mo. Kasi kung paano kang sumusunod sa Panginoon, ganon din ang pwedeng ibalik sa'yo ng Diyos. Sabi din doon, that there may be food in my house, and test me in this, or try me now. In some other translation, test me in this. If I will not open for you the windows of heaven and pour out such blessing that there will not be room enough to receive it. Sabi po dyan, if I will not open, subukin mo ko kung di ko bubuksan. So, ibig sabihin, alam nyo, dinidare ka ni Lord ngayon. No, dinidare ka ni Lord ngayon, kaya mo bang sumunod? Simple lang po yan, pera lang po yan. No? Kaya nga po sa inyo pong mga upuan ay meron po tayo mga envelopes na paglalagyan po natin ang ating pong mga tithes and offerings at isulat nyo po ang inyong pangalan at ang inyong pong prayer request. Huwag po kayo mahiya. Magsulat po ng prayer request kasi wala naman pong nagmamarites ng mga prayer request nyo. Di ba? No? So, ang prayer request nyo po, binabasa po namin ni Pastor yan at ipinapanalangin. No? Hindi po namin dinidiscuss, ay alam mo ba, pinagpare ni ano, ganito. Hindi po. Kaya nga, feel free to write down ang inyo pong mga prayer request para makasama nyo po kami sa panalangin. Amen? At kung kayo po ay kaisa po namin sa mga pledges po natin, meron po tayong pledge for our Canaan, of course for our church, na one day we are dreaming that one day we will be marching on to our own lot. Diba? At syempre, yung atin pong Adulam project na meron po tayo sa Baras Rizal. Remind ko rin po pala, yung mga nag-pledge po sa swimming pool, pwede nyo na pong ibigay ang inyo po. Malapit na po kasi, matatapos na po yung court. No? May basketball court na po doon. At yung swimming pool naman po ang susunod na. Kaya po, wag po tayong manghinawa sa pagbibigay kasi lahat naman ng pera natin kay Lord naman galing, di ba? Tayo ay ginawa lang pong katiwala. So, titingnan tayo ni Lord kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan. Amen? So, if you are ready, pwede bang itaas niyo po ang iyo pong mga envelopes for today and let us pray. Thank you so much, O God. We honor you and bless you for your love and your faithfulness. Lord, hindi po namin matatawaran ang katapatan mo sa buhay namin.
Salamat po na sa lahat ng mga pagpapalang nararanasan po namin, Panginoon, alam namin, hindi yun dahil sa aming mga galing, hindi dahil sa aming mga talino o husay, kundi dahil lang yun sa biyaya mo. Kaya salamat po na meron kaming pagkakataon every Sunday that we can give you and bring our tithes and offerings, O God, that we, Panginoon, O God, we may be able to bring back the glory to you, Panginoon, dahil sa mga pagpapalang ipinararanas mo sa amin araw-araw. Panginoon, we apply the blood of Jesus, Lord God, that was shed, Lord, from your head nung ikaw ay pinutungan ng koronang tinik, at sa pagbibigay namin ng aming mga tithes and offering, winawasak namin ang kahirapan, Panginoon, kakapusan, O Diyos, sa mga buhay namin at sa aming mga pamilya. Salamat, pinupuri ka namin sa pagbibigay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, may lalapit po sa inyong may dala ng atin po mga envelope. So ano po ba yung tatlong dahilan? Bakit po tayo pumupunta ng simbahan? Naalala niyo pa ba yun? 3 reasons why we go to church. First is to worship God. Sabi niyo nga, to worship God. To worship God, kaya nga alam niyo ba that God created man to worship Him? Ang tao po ay nilikha ng Diyos para sasamba sa Kanya. Kaya nga pagpupunta po kayo dito sa atin pong simbahan, ay ihanda mo ang iyong sarili na sasamba ka sa Diyos. No, i-prepare mo na ang sarili mo, no? Ihanda mo na 'yung sarili mo na papalakpak ka, tataas mo 'yung kamay mo, and some other time tatalon ka, sasayaw, kasi that is our expression of how we worship the Lord. Pumupunta po tayo dito upang pasalamatan ang ating Panginoon sa buong linggo na ikaw ay wala sa ospital. Di ba? Nagpapasalamat ba kayo? Wala kayo sa ospital, wala kayong sakit, di kayo nakaratay sa banig ng karamdaman. Wala kayo sa sementeryo. Hindi kayo pinaglalamayan ngayon. Buhay na buhay ka pa. No? At hindi ka lang buhay. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda pa, ang gwapo pa. O, hindi ka pa ba magpapasalamat niyan? Di ba? Sa Panginoon? No? We are here to worship the Lord. Because pag hindi po tayo nag-worship sa Panginoon, wala pong babagsak na pagpapala. Kailangan po talaga yon. Alam nyo, isa po ito na i-desire po natin. We desire that we will worship God no matter what. No, magpasalamat tayo sa Panginoon, sambahin natin ang Panginoon kahit na anong kalagayan ng ating buhay. Okay? That is one reason why we are going to church. Hindi po tayo pumupunta sa simbahan para ipakita ang ating bagong damit. Ang ating signature na sapatos. Hindi po natin nais yun. No? We go to church primarily is to worship the Lord. Pangalawa, na reason why we go to church is to hear the word of God from the man of the hour. So kung sino man po, alam nyo, pumupunta po tayo para makarinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba ako, bakit po, nakakarinig naman po ako ng salita ng Diyos sa bahay namin Nakakarinig naman ako sa YouTube. Alam nyo, iba po pag kayo ay nasa sarili mong simbahan. Diba? Are you happy that you have a church you can call your own? Hindi lang kayo nakikinood dito, nakikinood dyan. Diba? Kung hindi, ito po ay simbahan natin. No? And it is another reason why we go to church to hear the word of God. Para pakinggan natin ang salita ng Diyos kung sino man po ang nagtuturo dito. Katulad po ngayon, ako'y inassign ni Pastor magturo. So, pag inassign kasi, or kung sino man po ang i-assign dito, alam nyo, pag inassign po dito, ibig sabihin, siya po yung may authority for that particular moment. Okay? At kung siya po yung may authority dito, ang sasabihin niya, Word of God. Kasi po ito pulpit ang tawag po natin dito. Okay? So we hear the Word of God from the man of the hour. Okay? Kaya kung pupunta po kayo dito sa simbahan, please, magdala po kayo ng notebook at ballpen. Okay? Because you cannot trust your memory. Mamaya lang, pag labas nyo, pag tinanong ko, anong tinuro ni Pastora?
Ganda, grabe, na-bless ako. Ang ganda, grabe talaga naiyak ako. Basta wala kang masabi, di ba? Puro maganda, alam ko yun. Pero, di ba, mahalaga po, meron kayo notebook at ballpen. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Kung bago yan, patatawarin natin yan. Kung yan po ay ngayon lang nakarating, patatawarin natin yan. Pero sa susunod, yung mga nag-invite, sila na po yung magsasabi, uy pre, magdala ka ng notebook at ballpen. Okay? Sis, magdala ka ng notebook at ballpen. Ate, kuya, magdala ka ng notebook at ballpen. Bakit po mahalaga na meron tayong notebook at ballpen? Kasi po, alam nyo ba, pwedeng may sabihin ang mga nagtuturo dito na kailangan mo. Kaya isulat mo yun. No? Isulat mo. Kaya nga, ako po alam nyo, sa amin si Bishop Francis, pag nagmi-meeting kami, kunyari, morning ng mga pastors, magtuturo siya, tusulat. Tapos, sa hapon, meron pa kaming session, tuturo niya ulit, yun ulit. Yun. Tapos sa gabi, pag meron pang sa mentoring, yun ulit tuturo niya, sulat ulit. Alam niyo bakit? Kasi every time po na may nagsasalita about God's Word, meron kayo matututunang bago. Kung attentive kayo. Okay? Kung nakikinig talaga kayo at talagang binuksan niyo ang inyong puso na, Lord, gusto ko pong may marinig ako para sa akin. This is what I needed today. Diba? Napakahalaga po nun. Kaya dapat meron notebook at ballpen. And of course, pangatlo, na reason why we go to church is to have fellowship with one another. Diba? Alam mo ba yung katabi mo, makatabi mo lang yan ulit next week, masaya na eh. Diba? Naalala ko si Luis kanina, sabi niya, minsan po kasi uma-absent ako eh. Namimiss siguro siya ng katabi niya. Hindi, diba? Kaya nga, kami po dito, no, mayroon na kaming, alam na namin mga bayad niyong upuan. Kaya pag wala po kayo sa upuan na yan, namimiss namin kayo. No? Dito si nakaupo, si Hazel yan, dyan talaga umuupo yan. Diba? O si Romano, dito talaga. Ganun ba? Dito, ako dyan. Diba? Pag wala yung taong yun, na nakaupo dyan, naku, nasan kaya to si bakit wala? Diba? Alam mo yung makatabi mo lang yan, linggo-linggo, isa ng pagpapala. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang saya ko katabi kita. Yung iba hindi nagsasalita, nahihiya. Huwag kayong mahiya. Sabihin mo lang, masaya ako, katabi kita. Diba? Katabi mo pa nga lang eh. No, makita mo pa nga lang, ang saya mo na, paano pagka naipag-pray ka pa ngayon? Diba? Paano pag na-ministeran ka pa? Diba? Napakasarap ng araw na ito. Amen? That we will have fellowship with one another. So this year, ang promise sa atin ng Panginoon ay open heavens. Sabihin nyo nga, open heavens. Open heavens. Ang requirement is we obey and remain faithful. Gusto ko po munang i-review itong Deuteronomy chapter 28 verses 12 to 13 sa NIV. Ito po yung ating pong primary biblical foundation of our faith declaration. Verse 12, sabi po dyan, basa, the Lord will open the heavens. And to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Verse 13. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will be at the top, never at the bottom. Diyan po sinasabi that the Lord will open the heavens. And this year, yun po yung malinaw na pangungusap sa atin as Vision Churches na gagawin ng Panginoon sa taong ito. Kahit sa ang Vision Churches po, meron po tayo ngayon, meron po tayong 28 churches all over the Philippines at madadagdagan pa this year, di ba? Ito po yung pangungusap ng Panginoon sa atin sa buong taong ito, na magkakaroon tayo ng bukas na langit. Amen? Bukas na langit. Alam nyo, kung meron kayong gustong mabuksan sa taong ito, langit talaga. Yun ang gusto natin na mabuksan sa atin ngayon, langit. Kasi grabe, pag sinabing bukas na langit, uwian na yun.
Lahat na ng kailangan mo, isipin mo na, nando na. No? Bukas na kalangitan. But what is open heavens? Particularly for this revelation ng faith declaration po natin, ano ba yung open heavens? Pag sinabi nating open heavens, it is the great outpouring of the Holy Spirit for the end time harvest. Alam niyo kahapon sa encounter, kasi isang topic po doon is about the Holy Spirit. Alam niyo ba, the Holy Spirit is the administrator of God's blessings. Ano bang ibig sabihin ng administrator? Tagapangasiwa. No? Tagapangasiwa siya. Halimbawa, dito po sa church, kunyari, ako po ang administrator sa church. Kung meron pong gagamit dito, kailangan alam ko at papayagan ko na gamitin. Parang ganon. So, ang Holy Spirit, siya po yung administrator, no, ng mga pagpapala ng Panginoon. Meron ka bang hinihingi? Ha? May mga particular or specific ka bang request sa Lord? Alam niyo ba, this year, merong great outpouring of the Holy Spirit. Diba? May great outpouring of the Holy Spirit. Okay? And how can that happen? Paano mangyayari ang open heavens? Diba? Gaya sa faith declaration natin, as we obey and remain faithful. Reviewin po natin last week, yung tinuro ni Pastor sa atin about obedience. Ano ba yung obedience? Una, sabi niya doon, it means hearing the word of God and acting on it. So, hindi sapat na napakinggan mo ang salita ng Diyos. Walang prutas pag napakinggan mo lang unless gagawin mo. Okay? Yun po yung obedience. Okay? Pangalawa, it is aligning our will to God's will. I-align mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Ano yung sinabi ni Pastor Don last week? Sabi niya, pag ayaw mo, gusto ni Lord, gusto mo na rin. Dapat ganon. Kung gusto mo, ayaw ni Lord, dapat ayaw mo na rin. That is aligning to God's will. Alam niyo ba, hindi naman lahat ng gusto ni Lord, gusto mo eh. Marami nga ayaw mo talaga eh. Di ba? Kaya lang kung gusto mo talaga ng open heavens, gusto mo talagang makasunod sa Panginoon, kailangan mong magsakripisyo. Na kahit gusto mo to, pero malinaw sinasabi ni Lord sa'yo, wag, hindi pwede yan. Lord, pwede ba? Kahit, hindi pwede. Okay? So you have to align your will to the will of God. Pag ayaw niya, kahit gusto mo pa, dapat aayawan mo na. Okay, that is aligning our will to God's will. Pangatlo, ano yun? It is complete surrender to God's authority and base our decisions and actions on His Word. So, pag sinabi mo daw obedience, ito ay yung complete surrender. Sabihin nyo nga complete. Pag complete, walang kulang. Ibig sabihin, kung isusurrender mo ang buhay mo sa pagsunod sa Panginoon, kailangan isurrender mo lahat. Hindi pwedeng ibang areas lang ng buhay mo, pero yung love life mo, hindi mo susurrender. Okay? Ito lang, Lord, pero yung love life ko, wala, hindi nyo, no touch kayo dito, Lord. Bawal nyong pasukin to, ha? Ako lang to. Hindi pwede yun. Sabihin nyo nga, complete surrender. Pag sinabi kasing complete surrender, di ba pag may hold up, ano ba yung nag-hold up? Anong ginagawa ng hold upper? Di ba? Ganun ka. Tapos, anong papagawa sa'yo? Taas ang kamay. Bakit taas ang kamay? Tapos, ano sasabihin mo? Hold up to, taas ang kamay. Tapos, ano sasabihin ng hinold up? Sige na, kunin mo na lahat, huwag mo lang ako sasaktan. Parang parang hugot ha. Kunin mo na lahat, huwag mo lang ako saktan. Hindi. Sige, kunin mo na lahat. Ibig sabihin, surrender ka na, taas na yung kamay mo. Kunin niya na lahat, cellphone mo, wallet mo, bag mo, lahat, sapatos mo, hubarang ka na. Kunin niya na kasi nakatas, surrender ka na. Alam niyo, ganun yung sinasabi ditong complete surrender. Hayaan mo, itaas mo lang kamay mo, hayaan mo si Lord. Huwag mo na sabihin, kunin niyo na lahat, wag lang yung picture ng jowa ko ha. Di ba? Hindi, di ba? Kunin mo na lahat. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang. Bata lang. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabi mong surrender, taas kamay. Sabi mo nga, taas kamay.
Okay, that is complete surrender. Taas ang kamay, wala kang kaya nga nakataas kamay mo kasi hindi ka pwedeng kumilos ng masama. Di ba sabi, huwag kang kikilos sa masama. Di ba ganon? So hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng, kasi pagka lumabang ka, baka saksakin ka niyan or barilin ka. Di ba ganoon? So, sa pangit na context yon. Pero sa context natin sa Panginoon, complete surrender is a must. Kailangan mong sumurrender. Itaas mo ang puting panyo sa Panginoon. That is obedience. And number 4, it is not an option for believers. Hindi po ito option. Ibig sabihin, wala kang choice. Okay? Kung ikaw believer ka ni Jesus, ng Panginoon, wala ka talagang choice, dapat sumunod ka. Bakit? Kasi pag di ka sumunod, di wala kang pagpapala. Ganon. Okay, ganon yun. No? Obedience actually is the major ingredient in obtaining the promises of God. Okay, that is a key ingredient. Pag sinabi mong key ingredient, meron bang ibang ingredients, pero key, hindi pwedeng wala yun. Halimbawa, pag nagluto ka, ano ang key ingredient sa anumang ulam? Asin. Naku, kahit napakasarap ng lulutuin mo, pag walang asin yan, wala yang lasa. Alam nyo, ang obedience po ay ganun din. That is the key ingredient. Okay? Pwedeng mawala ang ibang ingredient, pero pag asin, walang lasa yan. No? Ang obedience, ito po ang main ingredient or key ingredient para maranasan po natin ang mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Okay, so paano po natin, no, kung gagawin natin or gusto nating maranasan ang open heaven, sabi ko nga, key ingredient is obedience, dapat, para magawa natin ang obedience, alam nyo, dapat ang obedience maging lifestyle. Okay, dapat obedience is a lifestyle. Ano ba pag sinabi mong lifestyle, ito na yung pamumuhay mo. Yung hindi mo na iniisip, yun na. Bawa, lifestyle mo. Ano ba lifestyle mo ngayon? Kasi working ka. Okay, kunyari, lifestyle mo of a working person, syempre, sa umaga, gigising, maliligaw, papasok. Lifestyle mo na yan, hindi mo na pag-iisip, bukas papapasok ako. Di ba? Hindi na eh. Okay, lifestyle mo, mahilig ka sa nightlife. Halimbawa, paggabi, ayaw mo umuwi. Para sa NLEX dun sa Marilao, pagka umuwi kami ni Pastor, dadaan kami doon, may bibiling kami. Makita namin, alam nyo, ang dami tao doon sa parking. Meron sila yung mga camping chair, alam nyo yun? Ewan ko ba kung doon lang yun meron o sa iba rin. May mga camping chair sila. Tapos iba, bibili sila ng mga kape sa Starbucks. Tapos meron silang camping chair. Nandun lang sila sa likod ng sasakyan nila, upo sila sa mga 3, 4 silang tao na nandun lang sila. Doon sila nagkakape. Sabi ko, ano ba itong mga taon to? Ayaw nilang umuwi. Sabi ko, kami uwi na kami. Sila ayaw nilang umuwi. Alam mo, anytime kayo pumunta doon ng gabi, ang daming ganon. Hindi ko alam sino nagpauso noon. Pero ang tingin ko doon, lifestyle na nila yon. Alam mo yon? Nakasanayan na nila yon. Okay? So dapat pala tayo, kung gusto nating maranasan ang open heavens talaga, let us make obedience a lifestyle. Okay, gawin na nating bahagi na to ng buhay natin, no? Ang pagsunod. Kailangan makita natin na wala na tayong option, hindi na natin pag-iisipan, susunod ba ako o hindi? Hindi na. Dapat ang obedience sa'yo, lifestyle na. Sabi nga nun, hindi mo na kailangang i-memorize. Okay? So how can we make obedience a lifestyle? Okay, meron lang po ako ditong 4 na points. How to make obedience a lifestyle. Kasi alam nyo, pag lifestyle mo, obedience, halimbawa, lifestyle mo sa bahay, obedient ka na eh. Pag inutusan ka ng nanay mo, tatay mo, wala na yun. Hindi ka na, wait lang. Yung hindi ka nagaganon. Wait lang. Yung wait lang mo, mga 3 hours na, di ba? Hindi pa nagawa. Pagka ganun ka, halimbawa, lifestyle mo na yung obedience, pag inutusan ka, sumunod ka agad, di, good shot ka kay nanay, tatay. Pag nagpabili ka dyan, naku, di ka magdadalawang salita. Obedient eh. Diba? Kung sa workplace mo, pag may pinagawa sa'yo yung boss mo, hindi na kailangan i-follow up sa'yo. Tapos na, nagawa mo na, hindi na.
Kasi, alam mo, inutos sa'yo, gagawin mo agad, ibibigay mo na agad. So, anong kasunod doon? Di promotion or increase. Ganon din sa pag-aaral. No? Pag may pinagawa ang teacher mo, assignment, sa school o sa PEPSOL, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na pag-iisipan gagawin ko ba? Ay, hindi, sa ano ko na to gagawin? Total, ang deadline pa naman ito, sa ano pa eh. Sa next week pa naman eh. Sa ano na lang, kung ang deadline nito Friday, gagawin ko yan Thursday ng gabi. Gabing-gabi. Yung madaling araw. Kaya sabi, pinagpuyatan ko to. Pero sa totoo, ang tagal mo na yun binigay sa'yo. Pero ang lifestyle mo, obedience, pagkabigay sa'yo, Monday pa lang, Tuesday gawa mo na, anong expect mo? Good grades. Di ba? Maraming benefit kasi ang lifestyle of obedience. But how can we make obedience a lifestyle? Number one, na dapat meron ka muna or gagawin mo is a change of heart or change your heart. Change your heart. Paano ka ba magkakaroon change of heart or changing your heart? Siyempre dapat believer ka muna. Meron po tayo mga first-timers, I believe. Okay, ilan ang first-timers natin ngayon? Mga more or less, di ba? Pero alam nyo, para sa mga bago at sa mga datihan, alam nyo po, kailangan maayos po ang puso natin. Paano aayos ang puso kung meron kang relasyon sa Panginoong Jesus? Number one yun. That is the first step. Okay, para magkaroon ka ng lifestyle of obedience. In 1 Corinthians chapter 15, verse 22, 1 Corinthians 15:22, sabi diyan, for us in Adam all die, so in Christ all shall be made alive. So kung ikaw kasi hindi ka pa born again, o ang DNA na nananalaytay sa'yo ay DNA ni Adan, all die. Why? Because the DNA of Adam is DNA of sin, DNA of curses, DNA of disobedience. Diba? Ang DNA ni Adan ay disobedience. Kaya nga diba, in the Garden of Eden, alam naman natin yun, sumuway sila. Nung sinabi na wag kumain mula sa punong ito na nasa gitna ng garden, sa dami ng puno, talagang yung punong yun, dun sila kumain. O hindi ba disobedient? That is a DNA. But, sabi dyan, in Christ, all will be made alive. So, kailangan, change natin, palitan natin yung DNA natin into the DNA of Jesus. At paano natin magagawin kung tayo ay maboborn again? Amen? Ano ba yung pagiging born again? Ito po ay ang pagtanggap mo sa ginawa ni Jesus sa krus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Kasi pag hindi nagbago ang puso mo, di mo mararanasan talaga yung mga pangako ng ating Panginoon. Lahat kasi ng pagbabago, alam nyo, nagsisimula sa puso. Sabihin nyo nga, puso. Okay? Kung hindi ka magbabago, walang magbabago. In John chapter 3, verse 6 to 7, ito po yun. John 3, 6 to 7, sabi doon, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Kaya, hindi tayo dapat nagugulat. Oh, ano ba yung born again? Alam niyo po, being born again or the word, born again is not a religion. Okay? Pag sinabi nga, anong religion mo? Born again, hindi po yun religion. Okay? Huwag niyo po sasabihin, ay, Katoliko siya, iglesia siya, ako born again. So, we cannot compare yung atin pong pagiging born again sa religion because being born again is not a religion. Ano ba ang being born again? It is a relationship. Okay? Kahit Katoliko ka, kailangan mo ma-born again. Kahit iglesia ka, kailangan ma-born again. Okay? Ako po Katoliko. Hindi naman po nung ako'y na-born again, binago ko yung birth certificate ko, nakalagay po doon kasi Roman Catholic. Pabago ko po, palagi ko po born again. Hindi ko na yung pinabago kasi that is my religion. But religion cannot save us. Okay? Only a relationship with Jesus, yun lang po ang makakapagligtas sa atin. Kaya nga, whatever religion requires ma-born again. Okay? Kailangan maintindihan po natin. Sabi dyan, no, flesh gives birth to flesh, spirit gives birth to spirit. That's why you should not be surprised at my saying, si Jesus nagsasalita niyan, you must be born again.
Alam nyo, pag na-born again ka, tsaka ka lang pwedeng magkaroon ng change of heart. Kasi kahit na gusto mong magbago yung puso mo, mag-change of heart ka, hindi mo to magagawa unless meron kang isang personal na relasyon sa Panginoon. Okay? So mahalaga po yan. Number 2, how to make obedience a lifestyle, renew your mind. Renew your mind. Kanina sinabi ko po, you must be born again. Alam nyo, ang naboborn again lang po sa atin ay spirit. Ang tao po ay meron 3 bahagi ng pagkalikha ng Diyos sa Kanya. Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Pero nagkasala kasi si Eva at Adan, namatay po ang kanyang spirit. So naging soul and body na lang. Okay? So nung na-born again ka, tinanggap mo si Jesus, nabuhay uli ang iyong espiritu, kaya nga tawag sa iyo born again. Bakit kailangan mo born again? Kasi ang spirito mo lang, yun lang ang pwedeng kumonekta sa Diyos. Dahil ang Diyos ay spirito. So hindi pwedeng abutin ng laman o ng isip lang natin ang Diyos na spirito. Kailangan spirit to spirit. Okay? Nakukuha niyo po iyon? Okay? So, again, sabi ko nga, na-born again po ang spirito mo. So, nandyan pa rin yung soul and body mo. Yung soul, ito po kasi nagre-represent ng mind. Okay? Yung mind, alam niyo po, ang mind, hindi po naboborn again. Hindi po naboborn again. As well as yung body, hindi po naboborn again na to. Ito kasi ako, naborn again ako, 18 years old ako, 3rd year college. Mag-54 na po ako this year. So, tumatanda. No? Pero yung spirit, hindi. Kasi nga, na-born again. So, anong ginagawa sa katawan? Di ingatan mo na lang. Huwag ka kumain ng bawal, mag-exercise, huwag ma-stress, di ba? Ganyan ang pag-aalaga sa katawan eh. Sa mind, ano ang dapat mong gawin? I-renew mo. Paano ko po i-renew? May lisensya po ba yan? No. You renew your mind. Ibig sabihin, alam nyo ba, yung mind natin is the biggest battleground. Sa isip nyo pa lang, talo ka na o panalo. Isip mo pa lang yun ha. Isip pa lang yun. Wala pang nagaganap na labanan ha. Wala pa. Sa isip mo pa lang. Why? Because battles are won or lost in the mind. At nagmamanifest na lang ito in the physical. So pag ikaw nag-isip ka pa, nako, sabihin mo, sa isip mo, hindi na ako makakapag-aral kasi mahirap lang ang pamilya namin. Hindi ka na talaga makakapag-aral. Unless i-renew mo ang iyong mind. Okay? Pag na-born again ka kasi, dapat isusunod mo yung mind mo. I-renew mo yan. How do you renew your mind? By hearing the Word of God. No? Makinig ka lang makinig at i-allow mo talaga si Lord kausapin ka kapag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Romans chapter 12, verse 2. Romans 12:2, sabi dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ikaw daw ay mababago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip, renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay? Kailangan maintindihan natin na ang ating isip dapat baguhin. Kung dati, isa kang megastar, kailangan ngayon, iba ka na. Alam nyo ba ang pagbabago ng isip, hindi po ito overnight. Ito po ay proseso. No? Hindi yung, narinig mo ngayon yung sinabi ko, renew your mind. Bukas, bago na agad isip mo. Hindi, may battle nga po eh. No? May battle nga eh. Like halimbawa, kung dati, dumarating ang bills mo, kababayad mo pa lang ng Meralco bill mo ngayon, dati ganito ka, kababayad mo lang ng Meralco bill ngayon, pagkabayad mo, nag-aalala ka na sa susunod mong bill. Bawa, kababayad mo lang, 6,000. Halimbawa, yung bill mo sa ilaw nyo, 6,000. Naku, next bill kaya, magkano naman kayang ilsa na naman kaya ako kukuha na. Kailangan mo i-renew yung mind mo. Hello, 1 buwan pa yon, di ba?
Alam nyo, ako dati, ganyan din ako, warrior ako. No, ang bilis-bilis kong mag-worry. Parang gusto kong, alam niyo mga warrior, sigurista yun eh. 'Di ba? Pag nagwo-worry ka, kasi gusto mo lahat in place. Yung alam mo, gusto mo lahat, pag halimbawa dumating yung bill mo ngayon, dapat may pambayad agad. Alam niyo, hindi po ganun ang buhay eh. 'Di ba? Nandiyan na nga si Judith, wala pang pambayad eh. Tapos darating na si Juna. 'Di ba? Wala pa rin. 'Di ba? Kaya nga po tinuturuan tayo ng Panginoon manampalataya. Amen? And when you make obedience a lifestyle, gagawin mo, i-renew mo talaga yung mind mo. Lord, salamat. No, salamat Lord. Nakabayad ako ngayon. Salamat Lord. Yung next bill ko, bahala ka na, ikaw ang magpo-provide. But of course, syempre naman, hindi naman pwedeng wala kang trabaho, tapos Lord, ikaw magpo-provide. Ano yun? Hindi pwede yun. Syempre, pag may trabaho ka nun, ibig sabihin, di ba? Ibig ko sabihin nun, meron kang, hindi mo iasa lahat sa Diyos. Grabe, sabi mo, ano yun, babagsak na lang sa kisame nyo, yung pambayad nyo sa next bill mo ng Meralco. Diba? Hindi ganon. Ibig sabihin, you renew your mind, iaayon mo yung isip mo sa gusto ng Panginoon. Amen? Kasi alam nyo, pagka hindi nyo nirenew yung mind nyo, may stress kayo. At ang kapalit ng stress, putok ugat. Comatose. Oo, kasi yun, number one yun na, alam nyo, kakaisip. Kaya nga, praise God, may blood ni Jesus. Apply nyo talaga sa ano nyo, sa mind nyo. Apply nyo talaga everyday. Apply the blood of Jesus that was shed from the sweat of His forehead na naging dugo. No? Naging dugo yun si Lord kasi sobra agony yun eh. Nung stress niya nung time na yun, kasi alam niya, huhulihin siya, papatayin siya eh. That was the blood that was shed. No, apply nyo yun. Alam nyo kung marami kayo alalahanin, ako ginagawa ko talaga to every day. No, I have many battles on my own that I don't talk about. Pero ang ginagawa ko talaga, alam nyo, every day yon, umaga at gabi, I apply the 7 drops of Jesus' blood. Ina-apply ko unang-una talaga sa mind. Lord, na-apply ko yung blood mo, Jesus, yung pawis mo na naging dugo dahil stress na stress ka because of your agony. Lord, na-apply ko yung dugo na yun sa isip ko. I rebuke all worries. Inaalis ko talaga. I rebuke yung mga nakakagulo sa isip ko, yung mga wrong mindset ko, Lord. Mga wrong decisions ko, Lord. Winawasak ko ito through the blood of Jesus. And Lord, let my mind be your mind. Kailangan mag-isip ako, Lord, kagaya paano ka mag-isip. No, that is how you can renew your mind. And of course, hearing the word of God. Romans 10:17 yun eh. No? Faith comes hearing and hearing by the word of God. Number 3, ano yung una? How can you make obedience a lifestyle? Change your heart. Pangalawa, renew your mind. Ito number 3, choose your friends. Choose your friends. Gusto kong basahin natin tong Psalm chapter 1, verses 1 hanggang 6. Medyo mahaba pero napakagandang verses nito. Basahin po natin ito, malakas. Naririnig po ng dalawan yung tenga. 1, 2, 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Verse 4. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Verse 5. Verse 5. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Verse 6. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Alam niyo yung wicked na sinasabi po dyan, they are not unbelievers. Hindi po sila yung wala sa simbahan, but they are believers na hindi sumusunod sa Diyos. Okay, yun yung wicked po dyan. Tapos yung righteous, ito yung mga sumusunod sa Panginoon. Sabi dyan, do not walk in step. Huwag kayong makisama
sa mga wicked. No, dapat, alam nyo, choose your friends wisely. Kasi bakit? People you surround yourself with can make you or break you. Kung sino po yung mga taong kasama ninyo, pwede kayong dalhin yan sa tagumpay pero pwede rin kayong dalhin yan sa failure. Okay? Kaya nga napakahalaga na pinipili nyo ang mga kasama nyo. Okay? Hindi kayo pwedeng kasama nyo kasi masaya. Alam nyo, kaya nga ako may post ako minsan hindi lahat ng masayang kasama, tamang kasama. Ha? Hindi porke napapatawa ka niya, nililibre ka niya lagi. Ang sarap mong kasama kasi libre ka lagi. Ano ka naman, para ka namang ayuda. Ano ka lang, nakaasa ka lang sa ayuda kasi, ay, sasama ako dito kasi libre ako nito Uy, libre mo naman ako, libre ka naman. Kaya yung tao nang lilibre sa'yo, di kuwang-kuha niya na yung puso mo, kahit daling ka niyan sa malis, sama ka. Kasi lagi kang lilibre. Diba? Hindi po masamang manlibre. Libre niyo ako Hindi masama lang libre. Bakit naman hindi? Kung sobra-sobra pagpapalo mo, wala namang problema. Ang masama lang, kung yung panlilibre, halimbawa ikaw, nasanay ka na lagi ka nililibre, kaya tuloy yung taong yun, hindi mo na maiwan. Kahit alam mong mali na. Okay? So, choose your friends. The company that you keep defines who you are. Kung sino yung lagi mong kasama, hindi mo na kailangan sabihin, halimbawa, kasama mo, puro mga maiikli ang short, mga girls. Ikaw, dati nga hindi ka nga sanay mag-short na maikli. Aba, kasasama mo, maikli na rin short mo. Di ba? Ewan ko kung familiar kayo sa palabas na Mean Girls. Mean Girls. Yung mga girls ang ata nakakaano ito, yung Mean Girls. Yung Mean Girl, kay Lindsay Lohan ba yun? Tama ba ako? Ano yun napasama siya sa mga barkadang mga bully, na mga Alam mo, hindi naman siya ganun Pero later on, she finds herself kagaya na rin ng mga iyon. Bakit? Yun ang kasama niya Lagi. Pag break time, pag uwian, nung kasama niya, alam nyo, choose your friends. Wisely, samahan. Pag sumama kayo sa mga taong magsimba o hindi, makikita mo sarili mo, magsimba o hindi ka na rin. Pag, ang kasama mo, walang pagmamahal sa Diyos. Halimbawa, yung walang passion sa Panginoon. Makita mo, dati passionate ka. Tapos nung nakasama mo yan, parang unti-unti ka natutuyot na rin. Kaya nga, kailangan piliin nyo talaga ang mga kaibigan nyo. Piliin nyo yung mga sasamahan nyo. Hindi lahat pwede nyong samahan. Okay? Hindi lahat. Kahit pa, kasi pastora, kaibigan ko na talaga to noong pa. Ano naman? Kahit pa noong pa yan, kung hindi naman makakatulong sa'yo. Diba? Dapat, alam nyo, mga kasama nyo lagi, tutulungan kayo to go to your next level. Yung next level ng buhay mo, next level ng pananampalataya mo. Diba? Ang saya kasi kasama ng mga ganun. Yun ang masayang kasama. Diba yung tuturuan ka, hindi kaya mo yan. Hindi yung, kasi may kami, hindi, wag ka na magsimba, ka na lang, naku, wag nyo, iwan nyo yun. Iwan nyo ang mga taong yon. Sabi dito sa Proverbs 13:20. Proverbs 13:20, sabi dyan, walk with the wise and become wise. Asan yun? Proverbs 13:20, yan. He who walks with the wise grows wise, but the companion of fools suffers harm. Pag ang mga kasama mo, wise, parang lang to sa sports. Malapit na Vision Fest na. Halimbawa na lang, yung sports, table tennis na lang. Wala tayong table tennis, pero table tennis yung example. Table tennis. Pag ang kalaro mo sa table tennis, hindi magaling, nako, kahit magaling ka, mabubobo ka. Sorry sa salita. Pero parang ganon. Nagets nyo naman, di ba? Paano? Ang gagawin mo, kasi di ba ang table tennis, nakakapawis yun Pero pag ang kalaro mo, hindi magaling, papawisan ka din. Kakapulot ng bola. Hindi, di ba? At least pinawisan ka, di ba? Pero ibig ko sabihin, kalaro mo ng badminton. Gusto mo bang kalaro ng badminton, di marunong?
Dapat pag di ka gaanong marunong, samahan mo yung magaling. Kasi gagaling ka. Kasi bakit? Mapupuwersa ka eh. Kung kumbaga mai-stretch ka, no, grabe, ang galing pala nito. Di ba? Alam nyo, ganun din po sa life. Ganun din sa life. Gusto mong gumaling, sumama ka sa magaling. Di ba? Gusto mong umayos ang buhay mo, sumama ka doon sa maaayos ang buhay. Gusto mong mag-increase ang pananampalataya mo, ay nako, samahan mo yung ambukang bibig pananampalataya. Di ba? Kasi mahahawa ka doon. Huwag kang sumama sa mga megastar. Okay? Huwag kang sumama doon kasi before you know it, ganun ka na rin. Choose your friends. No? Sumama ka sa mga passionate sa Lord. Yung walang bukang bibig, grabe, ang buti ni Lord. Kasi yung iba sabi na, ang OA naman ito. Alam nyo, di OA yun. Dapat lang yun. Dapat lang yun. Ano sabihin, ano gusto mo? Nakakainis na. Gusto mo ba ganun yung kasama? Nakakainis man buhay na to? Napaka-buisit. Gusto mo ba yung ganun? Mamaya ganun ka na rin. Buisit na rin yung buhay mo. Pero pag ang kasama mo, grabe, ang buti ni Lord. Biruin mo. Yung, alam mo yung kahit maliliit na bagay, pinagpapasalamat sa Lord. Di ba yung, grabe, alam mo ba, ang hirap-hirap sumakay kanina, pero bigla na lang, nandun lang ako nakatayo, biglang may lumapit sa akin na jeep walang laman. Ako yung unang-una sumakay. Alam mo, yung ganun kasimple lang na pagpapasalamat sa Lord. Di ba? Huwag yan, sabi, grabe naman, para yun lang, OA. Paano ikaw may motor? Hindi, di ba? So, yung mga simple things, being grateful, passionate, yun ang mga taong samahan natin. Kasi before you know it, ganun ka na rin mag-isip, grabe, iba na ako ah. Di ba? Oo nga, no, ang buti pala din ni Lord sa akin. Kanina, wala akong pang-tricycle eh. May nanlibre sa akin bigla. Parang ganun ba? Makita mo rin, oo nga, no, I need to be grateful even to the little things. Bakit? Kasi lagi mong kasama ganun. Amen? Sige, palakpakan mo nga. Palakpakan mo. Tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Kaya nga, make sure na at any given time, ang kasama mo mga tamang tao. Ha? Tamang tao. Last, number 4. How to make obedience a lifestyle. Ito, syempre, decide to obey no matter what. Decide to obey no matter what. A lifestyle of obedience starts with a determination to obey. Para makapag-establish ka ng lifestyle of obedience, kailangan maaga pa lang mag-decide ka na susunod ka. Hindi yung magde-decide ka na hindi ka susunod. Alam niyo yun? Yung parang, pag sinabing ganito ni ma'am, bawa sa school, pag sinabi ni ma'am na pasok tayo sa Monday, walang pasok. Pag sinabi ni ma'am na pumasok tayo para tulungan siya, sabihin natin may lakad tayo. Kita mo, pinaghahandaan mo na hindi mo pagsunod. Yung ganun ba, di ba? Di ba? O kaya pag sinabi ni boss, papapasukin tayo, o kaya mag-OOT tayo. Halimbawa, pag sinabi ni boss mag-OOT tayo, sabihin natin may lakad tayo Naano nyo na ba yun? Naranasan nyo na yun? Yung nagpaplano ka na hindi sumunod. Di ba? Ang sabi dyan, decide to obey no matter what. It starts with a determination to obey. Yung determinado ka na kahit mahirap, susunod ako. Di ba? Hindi naman kasi madaling sumunod sa totoo lang. Hindi naman, meron bang madaling pagsunod? Wala naman eh. No? Pero if you decide, umpisa pa lang, you decide, you determine in your heart that you will obey. Alam nyo, whether it is uncomfortable for you, whether it is inconvenient for you to obey, just obey. Marami mang masaktan ng masasaktan, pero susunod ako sa Diyos. Amen? Dapat meron kang ganong conviction in your heart. Kahit natamaan ng mga paborito mong ginagawa, sumunod ka. Amen? Sumunod ka lang kasi alam nyo, napakatindi ng blessing ng pagsunod. Amen? Obedience is better than sacrifice. Last verse ko na po ito, Isaiah chapter 1. Verses 19 to 20.
Sabi po dyan, if you are willing and obedient, ano daw? You will eat the best from the land. In verse 20, sabi po dyan, but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Amen? If you are willing and obedient. Kasi marami pong willing pero hindi obedient. Kaya nga sinabi dyan, willing and obedient. Pwedeng gusto mo pero iba yung gusto lang sumusunod. Amen? And this year, kung ang nais natin ay open heavens, gusto nating maranasan the great outpouring of the Holy Spirit in our life, then let us make obedience a lifestyle. Gawin natin po, ang pagsunod ay ang ating pamumuhay. Hindi na tayo mag-iisip, susunod ba ako o hindi. Dapat wala kang option but to obey. Amen? Amen. Can you close your eyes? Pikit po kayo and just allow God to speak to you today about obeying Him, His commands, your willingness, and your lifestyle. Kung ito po ba ay nakalulugod sa ating Panginoon. Maybe you have had challenges sa pagsunod in the past. Talagang nag-struggle ka sumunod, pero as we heard yung pangungusap ng Panginoon sa ating buhay ngayong araw na to, that we have to make a lifestyle of obedience so that we can experience a manifestation of the open heavens, then be it done, Lord. Be it done. As your eyes are closed today, ask the Holy Spirit right now to search your heart. Kasi alam ko po, bawat isa po sa inyo, may mga pangarap kayo May mga bagay kayo na gusto nyong mapangyari sa inyong buhay. Ano ba yun? May gusto ka mangyari sa personal life mo. May gusto ka mangyari sa family mo. Sa pag-aaral mo, may gusto kang mangyari. Sa career, meron. Sa business, meron. Lalo naman sa ministry. So what it is that you want from God today? Ano ba yung gusto mo na mapangyari ng Lord sa iyo this year of open heavens? Ask that of the Lord. And God is telling you today, wala namang problema sa akin yung hinihingi mo. Ang gusto ko lang ay makita ka sumusunod no matter what. Have a change of heart. Renew your mind. And even, choose your friends wisely. These things will help you make an obedience a lifestyle. Tayo po tayong lahat. And meron po tayo ngayong ilang first-timers. 8 first-timers. Pwede po bang palakpakan natin? Yung 8 natin mga kasama. Kayo pong may mga sticker dito. I want to tell you, we are so happy to see you here. No, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa mga nag-invite sa inyo. At salamat din sa mga nag-invite sa kanila. No, na sila ay sumusunod, tumutugon sila sa nais ng Panginoon. Nais po nating samahan ang ating pong mga bagong kasama dito na to have that change of heart. Di ba sabi ko kanina, unang-unang step to make obedience a lifestyle is we have to have a change of heart. So pwede po ba na ilagay natin yung ating pong mga kanang kamay sa ating pong dibdib. Lahat po tayo, as your eyes are closed, and then, sabayan niyo po ako, sabihin niyo rin po itong sasabihin kong panalangin ng malakas na naririnig po ng inyong mga tenga. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito. Hindi nagkataon na nandito ako ngayon.
Salamat sa narinig kong turo mo na kailangan ko pong magkaroon ng lifestyle of obedience. Pero magsisimula yon sa pagbabago ng aking puso. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa pamamagitan ng iyong dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso at pinapapasok kita, Jesus, maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Maghari ka sa buhay ko mula ngayon. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Lord, tulungan mo po ako. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mga ngayon lang gumawa ng panalangin na yan, alam niyo sa John chapter 1 verse 12, sabi po dyan, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Yung ginawa niyong prayer, alam niyo ba, napaka-powerful nun. Napaka-igsi. Pero, after that you have made that prayer, tinransfer agad kayo from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Ganon kabilis na kayo ay na-transport ba yan? Tawag ba? Diba? Na-transport kayo from darkness to light. No? Na kung dati, namumuhay kayo sa mundo, pero ngayon, sa pagtanggap nyo sa Panginoong Yesus, nandun na kayo sa kalinga ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship God today. And gawin natin tong awit na to, a personal dedication of our life to God. Personally, ito ay awitin natin sa Diyos. Thank you, Lord, oh God.